Hi, magandang umaga po sa inyong lahat for our first reading of the day. Tingnan po natin kung ano po ang makikita natin sa first reading of the day. Pero saglit po, may kukunin po akong baraha ko na namimiss ko na po at hindi ko yata siya nagagamit ko. Hindi ko po siya nagagamit. Hinahanap ko siya. Okay? Ang ating Lover Oracle. Parang miss ko na po itong baraha na to. Parang ilang araw ko po siyang hindi nagamit. No? Yan. Okay, gagamitin po natin yan. At pipili po tayo ngayon ng ating, balasahin lang muna po natin. Ano? Importante po ay nabalasa po natin. Pasensya na po, hindi po ako nakapag third reading. Nagpahinga po talaga ako kagabi para po yung aking boses ay maging mas maayos pa po, no? Tsaka, isa po sa gabi talaga ako ay parang pagod po. Kaya kagabi, hindi rin po ako nakapag-reading, no? Pero wag po kayong mag-alala, nandito na po ako at bibigyan ko po kayo ng first reading ngayong araw na to. But I do hope na napanood nyo na po yung reading of the day kahapon. No, first and second reading kahapon ay inyo na pong napanood. Okay? You've triggered me, no? Parang sa ngayon daw po, ang pakiramdam niya po ay wala kang ginagawa pero natitrigger mo pa rin po na mag-isip siya sa'yo, no? As a matter of fact, yung tao pong ito ay nag-iisip sa'yo pero wala ka pong kahit na anong ginagawa pero naiisip ka pa rin po ng person na ito kaya hindi po niya alam kung ano daw po ang gagawin niya dahil talagang totally naiisip ka po niya sa mga oras na to. You are too nice, I don't deserve your kindness. Naiisip niya po yung kabutihan mo sa kanya. These past few days, these past few weeks, naiisip niya po no, yung lahat ng kabutihan na nagawa mo sa kanya. And as a matter of fact, hindi niya po alam no, kung bakit at anong anong nangyari, bakit daw po nagpupumasok at nanghihimasok ka daw po sa isipan niya sa mga oras na ito, no? Sa totoo lang po, ang taong ito po ay talagang pinipilit niya po na huwag kang isipin, pinipilit ka po niya na lumayo, no, sa paningin mo, malis ka sa kanyang isipan, pero hindi po siya makaalis-alis sa isipan mo. As a matter of fact, ang tao pong ito ngayon ay natitrigger po talaga siyang mag-isip sa iyo for some reason. Hindi niya po alam bakit, pero ikaw po ay naiisip niya sa mga oras na ito, no? Alam niyo po, nahihirapan po siya kasi somehow, sabi niya, bakit ba po nagpupumasok ka sa isipan niya? Bakit daw po ba na nahihirapan siyang tanggalin ka sa isipan niya sa ngayon, no? Pero sabi ko nga po sa inyo, hindi niya po kinakaya, no? Naiisip ka po ng taong ito sa mga oras na to na hindi mo alam bakit, hindi niya rin alam bakit, pero ikaw daw po ay pumapasok at nagmamapasok sa isipan niya talaga for whatever reason, hindi niya po alam bakit, no? Ayan po ang nakikita ko sa mga oras na to just for the two cards alone, no? Hindi niya po masabi bakit daw panay ang pasok mo sa isip niya at sabi niya talagang too much yung pagpasok mo sa isip niya na hanggang sa panaginip pumapasok ka po, no? Hindi niya po alam, sabi niya kailangan daw niyang i-figure yung sarili niya, figure out yung sarili niya, bakit talagang nagpapamasok ka sa isipan nito. Yung passion niya, yung passion mo sa kanya, talaga daw pong hindi niya po maiwasan yung pag-iisip sa'yo at talagang
lately, talagang iba daw po, no? Iba daw pong klase yung pag-iisip niya sa'yo. I wish I could understand you. Sa totoo lang po, itong person na to, iniisip niya po talaga, no? Iniisip niya po na sana daw maisip niya kung ano ba yung mga nangyari, sana daw maintindihan kanya without any pagmamatigas, without any pride, without any ego. Sana daw po ay maisip niya daw po sa iyo na intindihin ka ng bongga, yung tipong with all his heart, yung pag-iintindi niya sa iyo, yung pag-iintindi niya na hindi dahil sa kung ano pa man, no? Hindi dahil sa may ego siya, may pride siya, gusto niya raw pong maintindihan ka ng sobra, no? Gusto niyang asikasuhin yung mga struggles niya, gusto niyang asikasuhin yung mga iniisip niya, no? And somehow, sa totoo lang, gustong-gusto niya po ikaw pakinggan, gustong-gusto niya po ngayon niya naiisip, no, kung kamusta ka daw ba talaga. Yan ang nakikita ko sa energy niya, no? Parang hindi niya po alam na masasaktan din daw pala siya. It hurts too much, or it hurts so much, nasaktan din daw po siya. Ay, sorry po, nahulog. Nasaktan din daw siya sa nangyari sa inyo. And somehow, ay hindi po siya makapag-make ng decision, Hindi pa rin po siya makapag-make ng decision. Hindi niya po alam kung ano daw ang gagawin niya sa ngayon, no? Ang dali naman eh. Ibaba lang niya yung pride niya. Ibaba lang po niya yung ego niya. Ibaba niya lang po yung pride niya. Napakadali po sanang gawin lahat, no? Sabi niya, if I could go back in time, I would handle us differently. No, gusto niya pa, kaysa ibaba yung pride niya, mas gusto niya pa na ibalik na lang yung nakaraan at iibahin na lang daw niya. Pero there's no such thing as that. No? Wala pong ganyan. Wala po yung, kung maibabalik ko lang, hindi na po maibabalik yung nakaraan. Pero you can always move forward for the present and future. Na pwede mo pong tamain yung mga maling naging decision mo sa buhay, no? As a matter of fact, pwede mo pong baguhin lahat yan. Kinakain po siya ng feelings niya alive, no? Sabi niya po, nahihirapan siya sa ngayon, hindi niya po alam kung ano po yung gagawin niya kasi sa totoo lang, may emptiness siyang nararamdaman. May emptiness, haggard po ang taong ito. So sobrang haggard niya po, haggard na po siya sa kakaisip, haggard na po siya sa mga kinakaguluhan ng isip niya, haggard po siya sa pakiramdam niya, no? Naging haggard po siya at na sobrang stress at haggard siya sa mga panahon ngayon, no? Kung mapapansin niyo po, no, talagang, ay teka, pumili ako ng bagong, ito, gamitin po natin. Kung mapapansin niyo po, no, haggard po ang taong ito, may magbabalita sa inyo, na kahit anong pakitang tao niya sa Facebook, may magbabalita po at magbabalita po sa inyo na siya po ay haggard, no, at hindi po siya totoong masaya. No, hindi po siya magiging masaya at technically lalo po siyang magiging malungkot sa mga susunod pang panahon. Hindi niya po yan matatanggap, no? Hindi niya po yan kakayanin na ilihim pa sa inyo sa mga susunod na panahon sa buhay nyo, no? Ang pakiramdam niya po, kayang-kaya niyang ikaw linlangin, no? Pero hindi ka po niya malilinlang, no? Talagang may magbabalita po sa inyo na ang taong ito ay haggard, at stress ang person mo. At
pilit niyang pinagtatakpan. Ito. Alam mo po, kahit pilit niya po yung pagtakpan, kahit pilit niya po yung sa loobin, hindi niya po yan matatago. Haggard at stress ang person mo at pilit niya itong pinagtatakpan, hindi niya po yan maitatago. Technically, lalabas at lalabas po ang katotohanan. Hindi niya po yan kayang itago at hindi niya po yan maitatago pa. Sinasabi ko po sa inyo. Panay drama lang po ang gagawin yan sa buhay niya. Parang pakitang tao, parang ang papakita niya po ay panay drama, panay show. It's all about the show. Hindi po siya talaga, hindi mo po malalaman what is the truth. Ayaw niya pong ipaalam sa'yo ano po yung pakiramdam niya sa ngayon. And technically, talagang hindi mo po makikita ano po ang nangyayari sa kanya sa ngayon. Sabi niya, I need to hold back my true feelings for you. Talagang sa nakikita ko po ngayon ay, ayan hindi po maitatama ng isang mali ang isa pang mali. Kaya ang gagawin niya lang po ngayon ay magtatataguan lang kayo ng feelings. Huwag mo po siyang gantihan. Okay? Sabi ko sa inyo kung ano yung ginawa niya sa iyo, huwag mong gantihan because sabi ko nga hindi matatama ng isa mali ang isa pang mali. Kaya sa totoo lang, hayaan mo lang po siya kung hindi mo pa malaman ang katotohanan. Hayaan mo lang po siyang i-hold back yung true feelings niya sa'yo at magdrama ng magdrama because there will come a time na ikaw po mismo ang makakakita, makakaramdam, makakabalita ng totoo po, ng totoo pong nangyayari sa kanya. Hindi po niya alam, I don't know where to start, hindi niya po alam saan, kailan at papaano niya po aayusin ang buhay niya. As a matter of fact, talagang ang taong ito ay talagang gulong-gulo. Sabi ko nga po sa inyo, haggard to, stress to. Pero pilit niya po pinagtatakpan. Why? Because yun na lang daw po yung meron siya yung ego and pride, na talagang pinagtatakpan niya po at ayaw niya pong malaman mo, Ang tao pong ito ay may pinagdaan ng childhood trauma, or hindi po maganda ang buhay niya growing up, marami po siyang tinago or unresolved issues, emotional baggage sa sarili niya, kaya po nag-trigger din ito, sa totoo lang. Hindi na rin po niya kilala yung sarili niya. Kung sinasabi mo po na itong taong to ay hindi mo na kilala nung mga huling part ng relationship nyo, para siyang monster na, para siyang sa totoo lang po, ayan, childhood trauma po yan. To be honest with you. Sabi niyo po, hindi mo deserve to, Deserve mo ay better, Pero sa totoo lang po, alam niya rin po yun, Kaya nga po, ayaw niya pong, sa totoo lang po, ayan, ayaw niya pong ayusin, yung mga bagay-bagay ngayon, ayaw niyang, kasi gusto niyang, parang ma-hold ka pa niya, Ayaw niya po talagang, yan, Sa totoo lang po, talagang hindi mo po alam kung kailan ito magbabago. Yan, Sabi din po niya dito, I can't come to you right now. Hindi po siya makapunta sa iyo. Sa totoo lang, kasi alam niya po na the way I have treated you was wrong. Maling-mali daw po ang pagtratong ginawa niya sa iyo. At hanggang ngayon po ay hindi po natitigil ang pain na to, Hindi niya po maintindihan Niraramdam ko po
Niraramdam ko po, mabigat po ang aura niya ngayon. Mabigat po yung pakiramdam niya ngayon, sa totoo lang. Ayan, no? Feel na feel ko po, nakapikit lang po ako saglit. Sa araw pong to or sa oras pong ito, kung ito po ay natutulog man, kung ito ay nasa ibang bansa, kung ito man ay natutulog sa mga oras ngayon, siya po ay naiisip ka pa rin po. Maybe some of you, lumalabas ka pa rin po, some of you, sa kanyang mga panaginip, talaga pong overwhelming po yung nangyayari sa kanya. Hindi niya po alam paano niya po ito i-handle. At sa totoo lang po, for your last card, I can't let you go. Hindi ka rin po niya ma-let go. For some reason, hindi ka niya po talaga kayang i-let go, no? Talagang sa nakikita ko po dito, mahal ka pa rin naman po ng taong to, pero nakakalungkot po na mas pinapairal niya po yung sama ng yung ego niya, taas ng ego niya, sama ng loob, taas ng ego, taas ng pride. Yun po ang nalulungkot ako, no? Kaya ngayon, siya po ang nagdadala niyan everyday. Haggard at stress po ang person nyo. At pilit niya pong pinagtatakpan ito o tinatakpan niya po yung totoong pakiramdam niya in front of other people, pero hindi po tanga ang mga tao sa paligid niya. Alam din po ng tao sa paligid niya kung ano po ang talagang nararamdaman niya. Okay, so that's it for your first reading of the day. I hope na nakakuha po kayo ng mensahe, and I hope na meron po kayong napulot dito, no, at nag-resonate kayo. And if you do, can you please give me a like and comment down below? And for those of you po who would like to have a private reading with me, pasensya na po sa sipon, a private reading with me, you can message me po at Lady Lee Elena, that's Ladyly, Elena, nasa dulo po yan ng ating video. Diyan nyo lang po ako makakontakt, that's my only official and legit FB account. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. And of course, sa lahat po ng aking ever loyal and solid Lady Elena friends, family, and subscribers, please, no skipping of ads po. Tulong nyo na po yan sa ating channel para mas marami pa po tayong matulungan na matatanda. As a matter of fact, this coming September 14, sorry po, hindi 15, 14 po, no, magbibigay po tayo sa matatanda ng random elderly, street elderly ng mga loot bags, and some of them will give ampaw din po as well, no, para po makatulong po sa kanila. Yan, kaya maraming salamat po sa inyong lahat. And please, for those of you that would like to give me a super thanks for this video, I would really appreciate that and love that from the bottom of my heart. Maraming salamat po sa inyong lahat. And of course, sa lahat po sa inyo, no, na patuloy na nagbibigay ng saya, no, at lungkot sa kanilang mga sarili, piliin nyo po yung saya lang, ha? At talagang sa akin nga po, sinasabi ko po sa inyo, lalo na po kayo mga loyalista ko at solid Lady Elena friends, family, and subscribers, mahal na mahal ko po kayong lahat. At lagi ko pong ipapaalala sa inyo mga kapatid na life is too short. Kaya don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay sa inyo ng kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. I will be back po, no? Magbabalik po ako at wag po kayong malulungkot. Babalik po ako for second reading of the day mamayang hapon po. Okay? So maraming salamat po sa inyo. God bless you all at magkita-kita po tayo ulit mamaya. Okay? So hayaan nyo po kung haggard at stress ang person mo at pilit niyang pinagtatakpan ito, siya po ang nagdadala ng stress na binigay niya sa iyo sa araw-araw. Okay? God bless you everyone. I love you all from the bottom of my heart, and I will all see you again on my next reading. Salamat po. God bless you.